good evening. Kwento ko lang yung nangyari ngayong araw na to. Nakaka-stress talaga. So, yun nga, hindi pa lilipat na kami ng bahay. So, pina-finalize ko na yung last payment ng rent namin para dito sa current na tinitirhan namin. Kaso, nung sinabi na sa akin how much yung babayaran ko, bali 1 week lang naman yung extension namin dito. Hindi na ulit ako magbabayad sana. Yun nga, kinote ako, ang quote niya sa akin is instead yung original na binabayaran ko lang, nagkaroon siya ng increase na 100. Oo, parang ganun. Basta nagkaroon siya ng increase na medyo malaki-laki siya. So, kinalculate nila daw yun ng 8 days. So, okay lang sana kung 8 days. Ang problema kasi, tawag doon yung, I was chasing them before about sa contract namin dito. Whether they're going to sell the house or whether they're going to extend us for another year sa contract namin para nga hindi na kami lumipat. I've been chasing them since February kasi that time na masyado akong nagwo-worry kasi nagkaroon ng evaluation yung apartment namin, and then I asked them whether do we need to move or do we need to prepare ourselves. Pero wala silang sinasabi sa amin. So, may hunch na ako talaga na lilipat kami. However, wala silang sinasabi. So, kahit na nagpapanik ako, nagtitingin-tingin ako apartment, hindi pa rin talaga ako hindi pa rin ako nakinig sa kutob ko na lilipat. So, ayun, nagpunta nga ako ng Sydney, nag-holiday, and then when I was on my holiday, nag-message nila na kailangan ng lumipat kasi magkakaroon ng viewing, tapos aayusin nila yung bahay, or I need to be here during the inspection kasi kailangan nilang yung viewing nga daw, and sort of that. So instead of having the being disturbed na pag mag-viewing sila, nandito ako, tapos natutulog ako, tapos maglilinis ako. So, we decided that we really need to move. Tapos yun nga. So, sinabi ko kanina na kung hanggang kailan na lang kami. So, I told them that we're gonna be here until the 21st of June, and then we're willing to pay for the extended 1 week. Tapos, ayun. So, kinote nga ako. I was shocked kasi they said that they sent me an lease agreement to extend our contract. Wala naman talaga ako nare-receive. And which I even asked them, phoned them, and then send them an email, text message as well, na wala akong nare-receive. Can you please update me whether we need to move? And then this morning, they said that, yun nga, nag-email daw sila. They have a screenshot. They forwarded me a screenshot na yung email nila sa akin. But 100% wala akong na-receive. Otherwise, I would have signed that and then response to them ngayon na meron kaming list for 1-year contract. And then, why do we have to move? Why did they put this unit into selling agreement? Mga ganon. Kung nandito pa kami, hindi ba? It's very, napaka-gray and very, siya, nakaka-upset. Anyway, para na lang hindi magkaroon ng mahabang discussion, binayaran ko na lang yung amount na hinihingi sa amin, kahit na sobrang tawag dito, upset talaga ako. And then yun nga, ano pa ba yung yes, so instead na pocketed namin yung pera additional sa pwede namin pambili sa bagong bahay or sa bago namin lilipatan na rugs, new anything na pwede namin magamit,
well, napunta pa sa wala. Tapos sa agent, kasi kung hindi ko babayaran yun at makikipag-argument pa ako sa kanila, baka hindi ko makuha yung bond ko na 6 weeks, not 4 weeks. Kasi that time, they asked me to pay for 6 weeks bond. So, sayang naman. Nasa 2,000 din yun mahigit. So, tsaka ito, kailangan namin talagang thorough cleaning. Binigyan kami ng listahan ng kung ano yung dapat na linisin namin, like yung thoroughly clean the oven, the trays of the oven, the in-betweens, yung mga ganun. Tapos yung aircon, yung filter ng aircon, yung window sills, etc. So, they're very fussy. Ako naman, malinis ako, but hindi ko alam kung hanggang saan yung pagiging thorough ng cleaning nila. I don't know. Sabi ko nga sa asawa ko, alamang hindi natin makuha yung buo yung bond natin dito. Kasi, ano siya very clever. Clever yung ano namin. Although mabait sila that time, nung lilipat kami, na naghahanap kami ng tirahan. Tapos yun nga, very easy naman kami sa kanila. Hindi naman kami nagre-reklamo or anything sa kahit na anong dito sa bahay. We try to fix everything. Yun. I don't know what's gonna happen to them. Sabi ko nga hindi na bale. It's just money. Hindi ko naman ikakayaman yun. Although, syempre, sayang din. Gusto ko lang i-share. Kaya dun sa mga tao na nagre-rent at the moment, make sure na you signed the contract. If you haven't received the contract and you're thinking na you have doubts, ask your agent, make sure that you signed it. Kasi ako, nagkaroon ako ng tiwala ako na sa kanila. Kasi they've been really good. Pero hindi ko akalain na magkakaganon. So, maybe something's wrong with the system, dun sa emailing namin, between me and them. Anyways, yun nga. Yun. Tapos yun namang napagtanungan ko na movers, oh my God, they were asking like for about $540 para sa pag-move ng gamit. That's a lot. And I told them na hindi na lang. So, kaya medyo stress ako. Kasi kailangan ko na namang maghanap ng bagong movers na medyo patok sa budget. So, hopefully bukas makakapag-email dun sa isang Pilipino. Hopefully, fingers crossed. So, yun. Ang hirap pala ng nag-move dito sa South Australia. Medyo struggle, tsaka medyo mahigpit. Ako naman, ayun. So, yun lang, bago matulog, gusto ko lang mag-share at tsaka gusto ko lang sabihin yan. Kasi I'm so frustrated. Pero, let's see, tomorrow will be a good day, hopefully. Pero, tsaka excited na rin kami umalis dito. Kasi, ang ingay talaga ng kapitbahay ko. Lalo na, pag magna-night shift na naman ako, tapos nagbabaklas na naman siya ng kung ano-ano. I don't know, since na lumipat ako dito, lagi siyang mayroong tinitibag sa loob ng bahay niya. As in, maririnig mo talaga na mayroong siyang mga pinupukpok na malalaki. As in, tinitibag talaga siya. So, I'm so glad that we're moving. Ayun, para makatulog din ako ng hapon. Hapon, after ko sa work. Ayun, pag night shift ako. Anyway, I'm just saying good night everyone, whoever is watching this. And thank you for watching it. Sana manood pa ulit kayo ng iba kong mga kadramahan sa buhay, tsaka mga kwento. Bye-bye!